Happy Christmas sa bawat isa. It's the morning after Christmas Day. Sharing is caring. Magandang umaga, mga mahal ko. How are you? Happy Christmas sa bawat isa. It's the morning after Christmas Day. Kape tayo. Hot water. Pwedeng effective din sa inyo, ha? Kasi ako umiinom ako ng hot water pagkagising ko. Mataas nga yung cholesterol ko in the past, 'di ba? Pero it worked for me na umiinom ako ng hot water pagkagising. Tapos maya-maya i-flash out ko na siya. Iihi ko na siya. Idudumi ko na siya. So it's important. Lalo na ngayon, 'di ba? Katatapos lang ng Christmas. So ang daming mga kinain. Matatamis, matataba. So importante mag-cleansing tayo. Yung iba, they use cleansing supplements, mga tea, ganun. Pwede rin naman yun. Siyempre, importante yung water talaga. It's up to you. Wala lang, nangangamusta lang ang ate nyo. How are you? Sarap. Nakakatanggal siya ng lamig. Sorry sa voice ko. Ang lamig ngayon, Kaya ingatan nyo yung mga sarili nyo. Siyempre, uso ngayon yung mga ubo, sipon. Prevention is better than cure. Well, nung Christmas Eve, 24 ng gabi, dito sa Pilipinas, may pasok ako syempre. So, nagtatrabaho ako nung pagpatak ng 12 midnight. Grateful pa rin syempre, kasi work from home. Sa bahay lang, tapos kasama mo yung loved ones mo. And syempre, thankful pa rin talaga ako sa Lord kasi nagagamit ko pa rin yung nag-iisa nating mata, this one. So, nakakapagtrabaho pa rin ako. Yun nga lang, hindi ko alam hanggang kailan ko siya magagamit sa trabaho ko na ito. Hopefully, magtagal pa. 'Di ba? So, I'm always praying to God na hindi pa totally mawala yung paningin ko. Tapos, nung kahapon, 25, Pasko mismo, wala kaming pasok. Kasi, syempre, yung bangko sa United States, wala rin silang pasok. So, wala akong pasok kagabi. Ang pasok ko mamaya ulit. Alam niyo ng mga kasamahan ko nanonood dito. Happy Christmas po sa bawat isa sa inyo. I hope kahit simple lang yung Pasko natin, masaya kayo. Kasama niyo yung mga mahal niyo sa buhay. I know, maaring iba-iba tayo ng situation Pero, diba, let's be grateful still. Basa tayo ng comment. May nag-comment kasi nung Sunday. Yan, si Aiza Hilaga, 0. Sabi niya, may mga floaters pa po ba kayo na nakikita? Hello, Aiza. Yes. Marami. Marami siya na to describe. Eto, yan. Yung inserted na video, ganyan ang paningin ko. Marami talaga. So, it's hard to focus. Lalo na pag nagtatrabaho ako sa computer. Kitang-kita ko yung floaters na gumagalaw-galaw. Sobrang struggle siya. Pero salamat sa Diyos kasi yung katawan natin, designed siya na nag-a-adapt siya. Mahirap talaga, pero yun nga, kailangan tiisin. Kaya as much as possible, ayokong prolonged yung mata ko in front of a computer. And because sa dami nga ng floaters, mahirap mag-focus. Kasi they come from everywhere Minsan galing dito sa left side, sa baba, or sa taas, dito sa kanan. So minsan akala ko, pag may biglang gumano na floaters, akala ko parang may tatama sa akin. Usually pag moving ako, let's say, nasa sasakyan, ganun yung pakiramdam. Kaya kayo ingatan niyo yung mga mata niyo na hindi kayo magkaroon ng retinal detachment. Yung floaters kasi, it's one of the symptoms. Pag nakakita na kayo ng mga ganyan, ibig sabihin may nangyayari sa loob ng mata niyo. Possible na may punit yung retina niyo. So, you need to have your eyes checked as soon as possible. So there, thank you Aiza sa question mo ha. Happy holidays everyone, and yan, tuloy-tuloy lang tayo sa buhay natin kahit na mahirap. Especially yung mga viewers natin dyan na may mga problema din sa vision, tuloy-tuloy lang.
Happy Christmas. Happy holidays. See you. Sharing is caring. Bye. Sharing is caring.